To you, what's up, happy people, sa mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For this video mga quiz mga guys, ay sinagot po ni Yorme Isko Moreno mula pa man noon mga quiz mga guys, kung bakit nga po ay hindi po niya magawang i-rento on yung mga kondo, mga pabahay ni Yorme Isko Moreno dahil ito po yung kadahilanan. Most probably po, malamang sa malamang na kung mangyayari po yung rent to own ay posible po, hindi po yan imposible, talagang posible po itong maibenta o maparisyo mga quiz mga guys. So ito po yung mga kasagutan ni Yorme Isko Moreno about po sa rent to own mga quiz mga guys. So without further ado, let's begin. Bigyan shout out po sa ating lahat. Okay, Yorme Isko Moreno, Banat by Pasok. Bakit may bayad sa condominium? Hindi, yung 2,000 na binabayad nila, pera din nila yon. Kasi ganito yon. Ayaw ko kasi nilang maibenta nila yung unit. No? Ay binigyan natin ng prioridad ang mga kasamahan nating kawani. So, klarong-klaro mga quiz mga guys, yan po ang kadahilanan kung bakit hindi po talaga maipabinta ni Yorme Isko Moreno sa mga beneficiary. Baka po kasi yung makabili niyan o maka-assume niyan ay hindi po taga Maynila. Yan po yung iniwasan ni Yorme Isko Moreno mga quiz mga guys. No? Malang lungsod ng Maynila na baguhin ang sistema ng pabahay dito sa lungsod ng Maynila. O, kita nyo mga quiz mga guys. O, sana yung pangako niya no, na susundin o lahat ng mga nasimulan mo, Yorme Isko. Lahat po binabago. Di ba? Kung dati, habang buhay kayong nagbabayad ng renta, simula ngayon, ang inyo pong buwan-buwang hinuhulugan, hindi na po pawang rental rent to own. Magiging sa inyo na po ang Wow, palakpakan, rent to own. Sana lang po ay talagang hindi may pa-assume o maibinta sa ibang tao, especially pag hindi ka taga Maynila mga quiz mga guys ha. Sana lang po, sana lang. Dahil yan po inawasan ni Yorme Isko Moreno, kaya po no, rent to own, yun. Yung kapanahonan ni Yorme Isko Moreno ha. yung hinuhulugang pabahay. Yung ginagawa ng iba. Oo. Kukunin, tas ibebenta. Oo, kasi gusto ko naman proteksyonan yung tax. O si, klaro, yung ginagawa ng iba. Kahit saan naman po talaga ngayon. Naka-online pa yan mga quiz. Maraming post po sa online. Assume. Pa-assume na pabahay. Baka makikita natin yan. Balang araw sa nakapost na. Pa-assume. Pedro Hill Residences. Napakaganda. Kondo. Ipapa-assume. Ibibinta. Sana hindi po mangyari yan. Taxpayers' money. Okay. Tinaasan natin yung kalidad ng pamumuhay nila. Oo. So, ingatan na nila. Ngayon, yad baka ng 2 bulig. No? 2,000. Buwan-buwan. Halimbawa, isang araw, yumaman ka. Napag-aral mo anak mo, masenso kayo, ayaw mo na doon. Halimbawa, after 10 years, so that's 2,000 times 12, 24, that's 240,000. Ang nabayad mo sa gobyerno. Isosoli ko pa sa'yo. So hindi bayad yun. Hindi, binibigyan lang kita, tinuturuan lang kita mag-impok. Na at maging responsable sa Alam sarili. nila yung ganun? Yes, alam nila yon. Sa base community, condominium 1, but 2,000 pesos, magkano upa sa board, yung boarding house? Kahit mga 2.5, ganun. 2,500, sa squatter pa nga. Kahit nga sa mga condominium ngayon, hindi ka na makakita na tag sa 5 bulig, nako, mga 10 to 20 to 30 pataas po. Especially yung mga ganyang type, condo type, napakamahal po yan mga quiz. Bulig eh. 2 bulig eh. O tas yung mga nangungupahan, 7,000, 5,000.
So they don't So pay at all. parang time deposit lang nila yun. Yes, akin lang ang Ah, interest okay. bilang gobyerno. So yung interest naman ito, noong mga pera nila na ito, ito naman ang gagamitin natin pang maintenance ng mga pabahay nila. Kasi isa sa pinakamahirap na ginagawa ng gobyerno Oo. is mag-maintain ng mga proyekto. Okay. Palpak ang, I've seen it. Na pumapalpak talaga tayo bilang gobyerno pagdating na sa maintenance ng mga ginagawang building. Oo. Ayoko naman mababoy. Kawawa naman yung So mga yung tao. 2,000 binabayad nila, papasok yung sa bangko, yung interest yun ang pang-maintenance. Yes. For example, i-invest natin yung pera nila. Gobyerno mag-i-invest. City government. Kanino mag-i-invest? ROP o Republic of the Philippines. Saan ka nakakita? Squatter, pinauutang national government. Kasi bumibili tayo ng bonds. Pasensya na, Yorme, ha? Ang lupit pala ng utak ninyo, ha? Hindi Kala ko na. puro sayaw lang kaya nyo gawin. Hindi, ito yung mga bagay na siyempre minsan hindi naiintindihan niya ng tao. Kaya I'm really Hindi trying- na-explain, ano, ito? Mahirap talagang intindihin yung ganung bagay. Pero at least, na kapag may pagkakataon yun, Si kita yung mga mindset ni Yormes Comorino mga kois. No? FYI ha, hindi po proyekto yan ni Mayora Lacona. Hindi po yan. Proyekto po yan ni Yormes Comorino. Siya na po nag-aproba dahil siya po yung regular presiding officer. Pero yung nakakaisip niyan, galing po yan kay Yormes Comorino mga kois. Dahil gusto niya ay yung City of Manila magaya po, especially yung in vertical housing, city housing mga kois magayas, nagayahin yung Singaporean na si isang prime minister doon na yung kanyang programa ay yung mga housing na wala iba si Lee Kuan Yew mga kois magayas. sinasabi ko saan mapupunta at bakit. Ngayon, pinaka-importante sa lahat ng yon, pwede silang tumira doon habang buhay. Habang buhay. Hanggang gusto nila. Hanggang gusto nila. Okay. Hindi nga lang nila pwede masabing, kami may-ari nito, ibebenta ko na. Basta bawal ang ibenta. Hindi mo maibebenta. Bawal ibenta. Oo. O kahit naman yung sa ibang gawain ng gobyerno, bawal ibenta. Pero na ibebenta. Pero Tama? yung mga kaliwang grupo, nabebenta yun eh. Kaya mo sila. Pag-usapan natin yan maya-maya. Oo, basta tayo, sinigurado natin, ikaw, banat bay, nagbabayad ka ng buwis. Oo. Yung buwis mo pumunta sa gobyerno. Yung buwis mo, binigay sa tao through services. Okay. So I want to protect that tax. Para ikaw naman ganaan, ay hindi naman pala binalahura ng gobyerno yung pinaghirapan kong buwis. Okay. So itinaas yung kalidad ng pamumuhay ng kapitbahay ko Oo. na mahirap, pero yung buwis ko, protektado. Now, with that, lumalaki ngayon, yumayaman ngayon ng Maynila. Pagdating sa asset, kasi it's an asset of the city, Oo. yayaman at yayaman ng Maynila. isang lungsod for that matter. So it's really more on financial engineering, sort of say. Sandali. So yun, klarong-klaro po at malinaw po yung paliwanag ni Yormes Comorino noong 22 to pa po yun, yung nag-turnover po sila ng condominium at Basico Community Macoys Magayas. So yan po yung talagang kadahilanan kung bakit po hindi pumayag si Yormes Comorino na rent-to-own yung mga pabahay na yun. Baka po kasi magamit sa alam nyo na, mga katulonggisan, yung mga business-minded dyan. Sino ba yung mga business-minded dyan? Alam nyo na, yung pabida-bida. Baka po kasi gamitin lang tapos ipa-resume o ibinta sa ibang mga tao. Yan po yung iniwasan ni Yormes Comorino mga kuys. Grabe yung mindset ni Yormes Comorino mga kuys mga isa. Pero siya po yung totoong owner o author po. Sorry, hindi po owner ha. Siya po yung author niyan, siyang utak kung bakit napatayo po yung mga kondo na yan dyan sa City of Manila, mga kuys, mga kayas. Yung iba ay talagang napakinabangan na po ng mga batang Manileño, mga kuys, mga kayas. Especially yung Basico Community, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Binondominium 2, mga kuys, mga kayas. So ngayon may mga 4 o 3 pa pong residences na ngayon ay inigurahan o binigay ni Mayora. Hindi po natin alam kung sino po yung mga binigyan ngayon ha. Kasi noon ay transparent po si Yormes Comorino, parapols po yan para po walang masabi yung tao. Ngayon ay mukhang
sila na mismo ang pumili po. Especially priority po nila is yung mga city employee, mga kuis, mga guys. No? So pakikomento lang po na yung mga opinion or reaction sa comment section ng ating video. So for now, I'm Ken Manila. God first, God bless all. God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.